Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang issue nga patungkol sa sinasabing pagbabalik nga ni Uchiha Itachi o ang posibleng mangyari kapag si Itachi ay nasa Boruto. Hindi lang ako kundi marami rin sa atin ang gustong bumalik si Uchiha Itachi sa Boruto kasi bukod nga sa nakikarried away ako sa kaastigan ni Itachi, masyado din akong napapabilib sa taglay nitong lakas at talino. Dagdag pa dyan, ang unique nga ng ginawa niyang way upang nga protektahan ang Konoha. Hindi tulad ng ibang karakter makikita sa kanila na kamping-kampi sila sa Konoha, pinapakita talaga nila na pinoprotektahan nila ang Konoha. Pero pagdating nga kay Uchiha Itachi, napaka-unique ng way ni Itachi kung saan siya ay nagpakilalang masama at kalaban, ngunit sa kabila nito ang mga ginawa niyang ito ay may mga dahilan. Ang ilan nga sa dahilan ni Itachi ay upang protektahan at mapalakas o maging malakas pa ang kanyang kapatid na si Sasuke. Kung saan siya mismo ang bumuo ng hatred ni Sasuke, na usually ito ang tanging kinakailangan ng mga Uchiha upang nga lumakas ang kanilang dujutsu o ang kanilang eye power. Ang lahat ng ito ay palihim na ginawa ni Itachi, pati ang pagsali niya sa grupo ng Akatsuki ay may hidden agenda rin itong si Itachi. Ito ay upang makakalap ng impormasyon patungkol sa kanilang plano at sa kung ano ang kanilang gagawin. Malaki ang naging ambag ni Itachi upang nga makamit ng Konoha ang katahimikan, na kahit sa pagkamatay niya ay pagpoprotekta pa rin sa Konoha ang iniisip niya sa pamamagitan ng pagpapalakas nga kay Sasuke na isa sa pumoprotekta sa Konoha hanggang sa ngayon. Kung saan nga sinasabi na ang paglalaban ni Itachi at ni Sasuke ay naganap upang nga i-train si Sasuke sa kanyang Mangekyo. Kinalaban siya ni Sasuke upang turuan at i-educate siya ni Itachi sa kapangyarihan ng Mangekyo Sharingan. Ang lakas at talino ni Itachi ang sinasabing dahilan kung bakit nga siya maagang nawala sa Naruto series. Ito aminado ako na hindi ko totally sure kung totoo nga bang sinabi talaga ito ni Kishimoto kasi hanggang sa ngayon din ay hati pa rin ang opinyon ng iba. Ayon dito, sinabi daw ni Kishimoto na kaya nga niya pinatay si Itachi dahil sa super lakas nitong si Itachi kung saan dahil sa lakas niyang ito ay kayang-kaya nga niyang talunin si Uchiha Madara. Ayon pa dito, pangit na daw or hindi magiging maganda ang kwento ng Naruto kapag si Itachi ang makakatalo sa kalaban na dapat ay ang bida ang gagawa nito. Ito rin ang dahilan kung bakit nga ba mayroong sakit si Itachi. Nilagyan siya ng limit dahil kung wala ito si Itachi ay magiging unstoppable. At bukod nga dyan sa mga sinabi ko na yan, another news or issue na naman po ang kumakalat, which is hindi rin ako sure kung talagang ito ay totoo. Kung saan sinasabi dito na ibabalik nga daw itong si Itachi o muli siyang bubuhayin dahil sa public demand. Kung saan ang issue na ito ay kumakalat nga sa ilan ngang mga social media sites. Pero just in case na buhayin ulit si Itachi sa Boruto, sa tingin ko ay may dalawang way lang upang or kung papaano nila gagawin ito. Una, sila ay gagamit ng reanimation jutsu. Kung matatandaan, unang ngang ginawa ito ni Kabuto Yakushi noong 4th Great Ninja War, kung saan nagawa niya ito sa pamamagitan nga ng pagkuha nga ng DNA ni Itachi. Ngunit ng kalaunan ay nagawa nga ni Itachi na makawala sa teknik ni Kabuto. At pagdating sa Boruto ay muli or maaaring gawin ito ni Kabuto. Diba si Kabuto ay nasa Boruto pa rin, nakita ko siya during episode 23 ng Boruto, kung saan siya ay nangangalaga sa isang orphanage. Pero kung hindi man ito magawa ni Kabuto, maaaring gawin naman ito ni Orochimaru na kasulukuyan ngang nasa Boruto series din naman. At ang ikalawa na maaaring gawin, iba ito sa nauna kong nabanggita, pero halos same lang naman sila, at ang gagawa nito ay maaaring si Amado, ang dating scientist ng Kara Organization. Kung saan ang gagawin niya dito ay ang parang ginawa nga niya kay Jiraiya, kung saan ay gumawa siya ng isang clone or isang cyborg na katulad kay Jiraiya, at ito nga ay si Kashin Koji. Nagawa ito ni Amado sa pamamagitan ng pagkuha nga niya din ng DNA ni Jiraiya matapos nga nitong mamatay dahil sa pakikipaglaban kay Pain. At sa tingin ko kung sakaling ibalik nila muli si Itachi sa Boruto, maaaring ang mas pipiliin
pipiliin nilang paraan ay parang sa ginawa nila kay Jiraiya kasi 'di ba? Kung mapapansin nyo sa Boruto, parang hindi na uso sa kanila ang reanimation jutsu. Ang ginagawa na lang nila ay ang cyborg na gawa rin sa mga tao or ninja na gusto nga nilang gayahin o buhayin. Pero kung sakaling magawan nga nila ng cyborg itong si Itachi, sabihin na natin na gagawin ito bilang pinaka-tribute sa kanya. So kung magkakaroon nga ng cyborg itong si Itachi, ito ay hindi imposibleng mas malakas pa siya kumpara sa original nga na Itachi. Dahil kung mapapansin, ang mga kulang or ang mga mali sa original ay pinifix pagdating sa mga cyborg. Katulad na lamang kay Jiraiya kung saan kung matatandaan, si Jiraiya ay hindi nakakagamit ng perfect Toad Sage mode. Yung indication dito ay ang pagbabago ng ilong niya. Dahil ang indication upang masabi na perfect ang Toad Sage mode ay dapat walang mababago sa physical appearance nito. At kung mapapansin kay Kashin Koji ay walang nabago sa kanya. Katulad ni Naruto, nagkaroon lang siya ng parang lining sa mata nito. At pagdating naman kay Itachi, 'di ba siya ay may sakit? So pagdating sa Cyborg Itachi, ang sakit niyang ito ay mawawala at siya ay magiging mas malakas pa. Pero pagdating sa magiging role niya sa Boruto, yan ang malaking tanong ngayon dahil yan ay nakadepende sa kanyang pagkatao. I mean kung si Amado ang gumawa sa kanya at si Amado ay maging kontrabida kasi 'di ba hindi pa natin alam kung talagang kakampi ba talaga itong si Amado. Syempre, pag naging kontrabida siya, magiging kontrabida din ang cyborg na ito. Pero just in case na hindi naman, maaaring siya ay ang tumulong sa pagpoprotekta sa Konoha at siya ay magtitrain kay Sarada. Bukod dyan, maaari din siyang tumulong sa pakikipaglaban kay Code at sa sinasabing final villain sa Boruto. So kung sakaling ang buhay itong si Itachi sa Boruto, ano kaya ang mangyayari? I mean kung sakaling hindi siya namatay sa Naruto, ano kaya ang mangyayari? So pag-usapan natin yan sa videong ito. Hindi na nga malayong tanggapin muli siya ng Konoha dahil si Kabuto nga at si Orochimaru tinanggap din siya pa kaya na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng Konoha. Pero ito, ang maiisip pa rin ng iba ay ang Itachi na nagtraidor ng Konoha. Ang Itachi na pumatay ng kanyang buong angkan at ang Itachi na umanib sa Akatsuki upang kolektahin ang lahat ng Tail Beast upang gamitin ito para wasakin ang buong Shinobi World. At dahil dito, kapag buhay pa siya during Boruto series, ang mangyayari sa kanya ay katulad ng kay Sasuke Uchiha. Meaning nasa tabi lang niya si Sasuke kung saan parehas nga lang silang naglalakbay across the Shinobi World at magta-travel sa ibang dimensions. Wala man siyang mata, hindi ito magiging big deal sa kanya. I mean hindi ito masyadong magiging hadlang sa kanya dahil mayroon namang mga matatalinong scientist sa Boruto series. Andyan si Orochimaru, si Katasuke at maging si Amado na maaaring gumawa nga ng kanyang mata katulad ng ginawa sa braso ni Naruto. Bukod nga dyan, dahil sa si Itachi ay mas talented at mas friendly kumpara kay Sasuke, hindi malayong mas maging close sila ni Sarada kumpara kay Sasuke. Maaari niyang matulungan si Sarada sa iba't ibang paraan upang mag-grow si Sarada bilang isang ninja at makatulong din siya kay Sarada upang mapalakas pa ang kanyang taglay na kapangyarihan. So dahil dito si Sarada ay magiging mas matalino, mas mabilis at magiging mas skilled na shinobi. So yan nga ang maaaring mangyari kapag ibinalik si Itachi sa Boruto at kung sakaling buhay siya during Naruto series at umabot nga sa Boruto series. So kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!